Welcome sa video na ito para sa bawat magulang na Pilipino. Ito ay isang legal and essential guide tungkol sa child abuse versus child discipline. Ang video na ito ay para sa mga magulang at guardians. Ako si Attorney Rosario Chato Olivas ng Easy Law Online. Ito ay part 1 ng 6 videos tungkol sa topic na ito. Meron itong companion na libreng ebook na pwede ninyong i-download sa link na nakalagay sa description box ng video na ito. Ang pagpapalaki ng mga anak sa ating kultura ay madalas na nakaugat sa linyang, pinalo ako ng mga magulang ko at naging maayos naman ako. Ang physical discipline ay traditional na tinitingnan bilang simbolo ng otoridad at pagmamahal. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagbago na ang ating lipunan, nag-evolve ang ating pag-unawa sa child psychology, at higit sa lahat na-update na ang ating mga batas. Ang guide na ito ay ginawa ko para tulungan ang mga magulang na intindihin ang manipis na linya sa pagitan ng tunay na disiplina at child abuse. The challenge of modern parenting. Ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay pagtuturo. Ang goal natin ay hubugin ang ating mga anak para maging responsable, magalang at may takot sa Diyos. Pero sa ating pagnanais na turuan sila kung ano ang tama at mali, madalas tayong nahuhulog sa paggamit ng takot at physical na sakit. Dito pumapasok ang hamon. Paano tayo magtuturo ng disiplina nang hindi lumalabag sa batas? At paano natin mapapanatili ang tiwala at pagmamahal ng ating mga anak habang tinuturo ang tamang values sa kanila? Ang purpose ng video series at companion ebook sa topic na ito. Ang video series at ebook na ito ay multidisciplinary. Hindi lang natin tatalakayin ang legal aspects ng Republic Act 7610 or Anti-Child Abuse Law at ng Family Code, kundi sasaklawin din natin ang psychology. Bakit ba nagkaroon ng tantrums ang mga bata? Ito ang developmental approach. Alternatives. Ano ang mga praktikal at legal na paraan para ituwid ang bata nang hindi gumagamit ng pain? Faith. Paano natin i-apply ang biblical wisdom sa disiplina? Sabi sa Proverbs 22 verse 10, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda siya, hindi niya ito iiwanan. Ang training ay nangangailangan ng pasensya, gabay at pagmamahal, hindi karahasan. Para sa mga magulang, kung ikaw ay isang magulang na naghahanap ng balanseng approach para isulong ang disiplina habang pinoprotektahan ang iyong anak at pati na rin ang sarili mo mula sa legal trouble, ang guide na ito ay para sa iyo. Pag-aralan natin kung paanong magdisiplina ng may pagmamahal at wisdom. The legal aspect, defining the line. Sa mata ng batas ng Pilipinas, ang pagpapalaki ng bata ay hindi lamang isang private family matter. Ito ay isang responsibilidad na may accountability sa Estado. Ang Estado ay may interes na protektahan ang mga bata mula sa anumang uri ng karahasan. Maraming magulang ang nalilito dito. Sa isang banda, binibigyan tayo ng batas ng karapatang disiplinahin ang ating mga anak. Pero sa kabilang banda, pinagbabawal nito ang karahasan. Para maiwasan ang pagkakamali, dapat nating linawin ang dalawang pangunahing batas na nagtatakda ng mga limitasyong ito. Una, ang Family Code of the Philippines tungkol sa parental authority. Sinasabi ng Family Code na ang mga magulang ay may karapatan at tungkulin na gabayan ang kanilang mga anak. Parental authority, ito ang kapangyarihan at responsibilidad ng mga magulang na alagaan, gabayan, at disiplinahin ang kanilang mga anak para maging mabuting mamamayan. Moderate discipline. Pinahihintulutan ng batas ang moderate or katamtamang disiplina. Ang keyword ay moderate. Hindi nito pinapayagan ang kalupitan.
Second is Republic Act No. 7610, the Anti-Child Abuse Law. Ang RA 7610 ay ang batas na nagpoprotekta sa mga bata mula sa anumang uri ng abuse. Dito madalas nakakagawa ng violations ang mga magulang ng hindi sinasadya. Ano ang maituturing na abuse sa ilalim ng batas na to? Physical abuse. Anumang physical paddling, pananakit or paggamit ng mga bagay tulad ng sinturon, tsinelas o patpat na nagdudulot ng sugat, pasa or physical injury. Psychological or emotional abuse. Pagbabanta, pagpapahiya sa bata lalo na sa harap ng ibang tao or paggamit ng masasakit na salita na nagdudulot ng takot, trauma or pagbaba ng self-esteem ng bata. Kailan nagiging abuse ang disiplina? Ang disiplina ay nagiging abuse sa sandaling lumampas ito sa moderation at magdulot ng injury or trauma. Ang mahinahong communication at explanation ay protected at sakop ng parental authority. Ang pag-alis ng privileges, example, walang TV muna sa isang araw, ay protected at tinuturing na moderate discipline. Ang pagpalo sa puwet gamit ang kamay, hindi masyadong malakas, ay isang gray area. Maaaring ituring itong moderate pero risky. Ang pagpalo na nagdudulot ng pasa or sugat ay illegal at pasok sa RA 7610 bilang physical abuse. Ang pagbabanta na tatawag ng barangay or itatapon or iiwan ng bata ay illegal at pasok sa RA 7610 bilang emotional abuse. Ano ang mga consequences nito? Kapag ang disiplina ay naging abuse, ang mga magulang ay maaring humarap sa criminal charges, posibleng kaso para sa physical injuries or violation of RA 7610. Pwede ring DSWD intervention. Report sa barangay or DSWD at ang bata ay maaaring ilagay sa protective custody. Ibig sabihin, kukunin ang bata mula sa mga magulang habang may investigation. Sa context ng ating pananampalataya or faith, bilang mga magulang na may takot sa Diyos, ang ating disiplina ay dapat sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Colossians 3:21 sa Good News Translation, "Parents, do not irritate your children or they will become discouraged." Ang disiplina na nagdudulot ng matinding takot, hiya or trauma ay hindi lamang labag sa batas ng tao, kundi sumisira din sa puso ng batang nilikha ng Diyos. Dito nagtatapos ang part 1 ng video na ito. Sa part 2, pag-uusapan natin ang myths or sabi-sabi and facts tungkol sa child discipline at abuse. Magkita tayo sa part 2 ng video series na ito. Meanwhile, gusto kong i-share ang Bible verse na nag-motivate sa akin na gumawa ng mga video tulad nito. Ito ay Micah chapter 6 verse 8. Do justice, love kindness, and walk humbly with God. God bless you.